Magandang hapon, narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Kaninang alas 8 ng umaga, yung low pressure area na minomonitor natin ay nasa loob na ng ating area of responsibility. Huling namataan yung sentro nito sa layong 715 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Tumataas na din yung possibility nito na ma-develop at maging isang ganap na bagyo within 24 hours. So posible po mamayang gabi or bukas ay ma-develop na ito at maging isang ganap na tropical depression na bibigyan natin ng local name na Verbena. Sa track po nito, nakikita natin generally magiging west-northwestward yung pagkilos nito. Patungo ito dito sa may northeastern Mindanao, then tatahakin nito itong area ng Visayas patungo dito sa bahagi ng northern Palawan. So expect po natin na magta-traverse ito dito sa ating landmass. Simula po yan bukas ng hapon hanggang sa Wednesday. So ngayon pong gabi magsisimula na po na medyo may mga pag-ulan na tayong mararanasan dulot ng trough or ng extension netong LPA na ito sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po dito sa may eastern section nito. And samantala, simula po bukas, mas mararamdaman natin yung mga pag-ulan na dala nito, mostly pa din dito sa may eastern section ng Visayas at Mindanao, and then dito sa buong bahagi ng Palawan, Southern Luzon, and ilang areas pa rin ng Mindanao, patungo po dito sa may bahagi ng Southern Luzon, Visayas, ilang areas ng Mindanao, patungo po dito sa area ng Palawan. In terms of intensity, nakikita po natin na yung highest possible natin habang tinatahak nito itong kalupaan ay either tropical depression or tropical storm. Ngunit kailangan pa rin po nating bantayan yung mga pag-ulan na dala ng weather disturbance na ito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Simula po yan ngayong gabi hanggang sa Wednesday. And bukod po dito sa low pressure area nito, yung shear line patuloy ding nagdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa eastern section ng Northern at Central Luzon, maging dito din po sa Metro Manila, maging sa Calabarzon at ilang bahagi pa po ng dito din, lalong-lalo na sa may ilang bahagi pa ng Bicol region. And bukod din po dito, yung Amihan nagdudulot din ng mga pag-ulan for the rest of Central and Northern Luzon. So pagtuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para nga sa magiging lagay ng panahon bukas, araw ng Lunes, patuloy pa rin po makakaranas ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog ang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, maging ang bahagi din po ng Apayao, Mountain Province, Kalinga, Ifugao at yung area din po ng Quirino, maging dito din sa Metro Manila, Calabarzon, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Dulot po ito ng shear line. Posibleng hanggang sa mga malalakas yung pag-ulan na ating mararanasan. Kaya naman pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Bicol region, meron din tayong mararanasan ng mga pag-ulan dulot naman ng trough ng low pressure area. Samantala, dito naman sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon, magiging maulap din po yung ating kalangitan. May mga pag-ulan din na mararanasan, dulot naman ng amihan. Samantala, for the area of Ilocos Region, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan na mararanasan, ay mostly mga light rains po na dulot pa rin ng amihan. And dito naman sa area ng Mimaropa, may mga isolated po ng mga pag-ulan, dulot ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 30 degrees Celsius. Samantala, bukas naman itong buong bahagi ng Visayas, maging yung area din ng Palawan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, magiging mataas din po yung posibilidad ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog-dulot po ng low pressure area. Expect po natin hanggang sa malalakas na pag-ulan yung ating mararanasan simula bukas, lalong-lalo na dito sa may silangan ng Eastern Visayas and also yung silangan din po ng Mindanao. Kaya naman pag-iingat or doble ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And for the rest of Mindanao naman, meron pa rin po tayo mga isolated na mga pag-ulan na mararanasan and paminsan-minsan po posible pa rin hanggang sa mga malalakas yung mga pag-ulan na ito, kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan.
Agwat po ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 29 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 30 degrees Celsius. At sa kasalukuyan, meron pa rin po tayong nakataas na gale warning dito sa dagat baybayin ng Batanes kung saan mapanganib pa rin po yung pagpalaot para sa ating mga babayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. And also, doble ingat pa rin po para sa maglalayag dito sa may nalalabing bahagi or dagat baybayin ng Northern Luzon, maging dito din sa may silangang dagat baybayin ng Southern Luzon at Visayas. And para naman po sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days dito sa Metro Manila maging sa Baguio City, sa Tuesday po yan hanggang Thursday magiging maulan po yung panahon na ating mararanasan. Lalong-lalo na po dito sa Metro Manila by Tuesday, posible pong hanggang sa malalakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Dulot po ito ng shear line. So again, expect po natin by Tuesday hanggang Thursday dito sa area ng Metro Manila at Baguio City may mga pag-ulan po tayo na dulot ng shear line. Samantala for the area naman ng Legazpi City hanggang Wednesday po meron pa rin tayong mga pag-ulan na dulot naman ng LPA na minomonitor po natin ngayon. And by Thursday, medyo mababawasan na po yung mga pag-ulan na ito, but posible pa rin yung mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 30 degrees Celsius, sa Baguio ay 15 to 26, sa Legazpi naman ay 24 to 31 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Iloilo City in the next 3 days ay magiging maulan din po yung ating panahon. Dulot ito ng low pressure area. Samantala sa Metro Cebu and Tacloban City din by Tuesday and Wednesday patuloy pa rin po or makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Hanggang sa mga malalakas po na pag-ulan yung ina-expect natin na mararanasan. Kaya muli doble ingat para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And by Thursday naman dito sa area ng Metro Cebu at Tacloban City, may mga isolated na mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa Iloilo ay 24 to 30 at sa Tacloban City naman ay 23 to 31 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Mindanao, sa Metro Davao hanggang Tuesday, meron pa rin po tayong mga pag-ulan na mararanasan. Dulot pa rin po ito ng LPA and then mga isolated rain showers or thunderstorms na lang by Wednesday and Thursday. Samantala sa bahagi naman po ng Cagayan de Oro City, hanggang Wednesday po yung na-expect natin ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. And by Thursday, less na po yung mga pag-ulan natin but possible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Samantala, sa bahagi naman po ng Zamboanga City ay patuloy pong ulan yung panahon na ating mararanasan from Tuesday to Thursday. Dulot pa rin po ito ng low pressure area. Agwat po ng temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 24 to 31. Samantala sa Zamboanga City naman ay 24 to 32 degrees Celsius. At dahil nga po ina-expect natin na magiging malapit itong low pressure area na minomonitor natin dito sa ating kalupaan at meron po tayong mga hanggang sa malalakas na pag-ulan na mararanasan, meron po tayong advisory na ipinalabas kung saan posible po from today to tomorrow afternoon, posible yung 100 to 200 millimeters of rainfall sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Dulot po ito ng low pressure area and yung malaking bahagi or ilang bahagi pa rin po ng Bicol Region, Eastern Visayas at yung Northeastern Mindanao ay posible din pong makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall. While yung shear line naman po patuloy din magdudulot ng mga pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. So ito po ay habang papalapit pa lamang bukas itong low pressure area dito sa may silangan ng Visayas at Mindanao. And by tomorrow afternoon naman to Tuesday afternoon kung saan ina-expect po natin na tatawid itong low pressure area dito sa ating kalupaan.
dito sa may central portion ng ating bansa. In-expect po natin malaking areas po yung makakaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall, maging ng 50 to 100 millimeters of rainfall. So mostly po dito pa rin sa area or yung halos yung buong bahagi po ng Visayas, maging ang Southern Luzon at yung ilang areas po ng Mindanao, patuloy po yung makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. Magiging mataas po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya naman maging alerto at pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Samantala, by Tuesday afternoon naman to Wednesday afternoon, mostly by this time, yung low pressure area po natin ay tinatawid pa rin itong bahagi ng Visayas patungo dito sa area ng Northern Palawan and then patungo dito sa West Philippine Sea. So malaking bahagi pa rin po ng Southern Luzon and Visayas yung makakaranas ng hanggang sa malalakas ng mga pag-ulan. And bukod din po dito yung shear line, magdudulot din ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon, maging dito din po sa Metro Manila. Kaya muli, doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan dahil na-expect natin sa mga susunod po na araw ay magiging maulan po yung panahon sa malaking bahagi ng ating bansa at magiging mataas din po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 5:24 at ang sunrise naman ay bukas ng 6:01 ng umaga. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At para naman po sa mga heavy rainfall warnings or yung mga thunderstorm advisories na ini-issue ng ating mga regional offices, bisitahin lamang yung aming website, panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang hapon po.